Paano ka nagkaroon ng lisensya? Ano yung sinasabi mong project? Sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka naging quadruple A? Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Mga lipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag Che. mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. No. Hindi rin. Yung incorporated, yung on process pa yon, hindi pa namin na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Kirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license eh. Paano siya nagkaroon ng pick-up license as a contractor? He has the a pickup license.
Paano ka Accredited. nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Kirante? Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A tayo. ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Randy. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita para tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? Yeah. May 40 Yes. billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na. Ano sa mana? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Mm. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami monta at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Kirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC, Pero Your Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tinatransfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito, incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung natin gahandol, yung experience from sole proprietorship, itatransfer muna sa Hindi, incorporated. iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. In-apply Ang lang. ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun pa? Ganun ba ho ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator JB? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve in aid of legislation. Mr. Chair, I have the second bill that I filed in this Congress is a comprehensive master plan for infrastructure development. Na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different, multi-year po ito at it may transcend different administrations. No? Ang tanong ko lang, Mr. Secretary, siguro matagal na rin ho kayo na sa DPWH. Dati po, meron tayong Napindan, Channel, Manggahan Floodway, and other
big flood control projects. Pero parang lately, do we have similar flood control projects of this magnitude? Yung ganito kalaki. Kasi sa tingin ko po, siguro sagutin nyo rin po ko, yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng Pampanga, kamakailan tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga dito, floodways, spillways, and water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron ho ba tayong ganitong mga uri ng proyektong ginagawa? Before the Secretary answers that question, let me acknowledge the presence of our senior Vice Chair of this committee, Senator Alan. You can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We have similar projects of that magnitude in the other river basins, major river basins in the country, Mr. Chair, that are financed by official development assistance, Your Honor. And in these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honor. But Kanina pa na- Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive these river basin Master plans. master plans, until and unless you are able to coordinate with that office that we made reference to earlier, Yes. this is the River Basin Control Office, walang mangyayari dyan. Because it should have been an integrated one. That's Kahit na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plans, kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang gawing parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kababayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood ravages in this country, Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Total, pinag-usapan na rin kanina pa na master plan po dapat ay sundin. No? Pinoint out na rin po ng ating chair. Pero, Mr. Secretary, nabanggit ko kanina, 3 taon na ho tayo. Pangatlong taon na ito, kung di ako nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding. Paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at sitwasyon. Hindi naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na ritong naglalabas ng sama ng loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed? Yung mga big ticket items that are needed really to mitigate or to flush the floodwaters faster, no? Alam naman natin, we can fight nature. Pero sa ngayon, talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa Bulacan, Northern Luzon, bakit with 350 billion, dapat to may resulta na ho tayong nakikita, Mr. Secretary? Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project. As we pointed out in previous meetings, this is actually yung Central Luzon Pampanga River Floodway Project, Your Honor. And we are now finalizing yung detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. Because this will involve actually the construction of a 60-kilometer floodway, which is, I think, about 400 meters wide, and a retarding basin in San Antonio Swamp. No? So this is now under detailed engineering design, and we expect that this project will be completed in 2026, and the civil works will be implemented by a separate loan agreement with the Asian Development Bank. You see, of this magnitude, Mr. Chair, this involves a lot of steps in the preparation of the entire project is estimated to cost almost about 150 billion pesos yata. So I think yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honor. Pero Mr. Secretary, narinig na rin ho natin yan 3 years ago.
I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, kalahati lang ho yan ng taon-taong budget. Kayang-kayang gawin kung talagang gagawin, no? Gugustuhin. Ang tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng master plan, siguro yes or no lang ho. Nasusunod ba talaga yung master plan ng ating sa kasalukuyan? Or is it that with the very large budget of the for flood control, hindi ko kaya, dahil po, pinoint out kanina ng ating chairman, obviously, dapat common sense dictates na dapat yung flood-prone provinces, nandun ang concentration ng flood control projects. Hindi ho kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan, flood control projects. Kasi po sa nakikita ko, doon lang po sa may mismatch doon sa concentration ng flood control projects, iba-iba. Ang mangyayari po niyan, hindi ho talaga natin matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin. Like you mentioned, natuwa po ako, narinig ko, may floodway na tayong 60 kilometers. Spillways, water impounding, and ito mga pumping stations in strategic areas. Di ho ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig? Pero yung po mga district offices kaya hindi ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy ito malalaking proyekto? Separate po kasi, Your Honor, Mr. Chairman. Separate kasi yung pag-prepare ng mga official development assistance program in the 18 major river basins. So iba po ito. Now for the local, yung mga other projects, flood control projects, na on a district or legislative level, Mr. Chair, these are actually prioritized at that level. And however, ang kwan po natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works actually na dumadaan po dito sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council in order for them to prioritize all these projects, Your Honor. Yes, So- Mr. Secretary, sorry to cut you, no? Pero sabi ko nga, aside from the accountability, gusto natin in aid of legislation, I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development, that which would include flood mitigation projects. Yes. Na sana, pag national project, national in nature, hindi dapat pakikialaman ng district level. Kasi alam nyo, naging congressman B po ako noon. Opo. Nung panahon na yon, Mr. Chair, nasa Kongreso, ang pwede lang namin pakialaman yung pong mga barangay roads, municipal roads, when it is classified as a national project. Dati po hands off kami doon. Nagtataka lang ho ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, mukhang napapakialaman na. Mr. Secretary. Well, this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we submitted to, as I said, the entire budget is under the scrutiny of Congress, Your Honor, at the end of the day. So whatever will come out of in the law, in the General Appropriations Act, would be the projects that we implement, Your Honor. Well, I empathize with you, Mr. Secretary. Hindi lang naman ho kayo. Kaya ako kayo tinatanong because we would want to we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo. Because of our political system, yung po mga infra projects natin, for example, railway, other big ticket items, hindi natutuloy kasi nga bawat presidente, bawat administrasyon may sariling programa. So itong flood control programs din, dapat dams, floodways, lahat po, long term po ito. That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to draft the comprehensive master plan na kasama po ito, na hindi na ho mangyayari ito, na hindi na po mapakailan. Mr. Secretary, siguro ito na lang ho, ito might be parochial in nature. Alam niyo naman siguro, 3 taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang hong example, yung po sa San Juan, yung hiniling ko sa inyo na flood, yung pumping station
na kinulit-kulit ko. Ito, tatay, gaya ng sinabi ni Sen. Mig Subirit, hindi ho masama ang insertion or congressional interference o kung ito po itatayuan ho natin, kung makakabuti. Ito po nangyari to, Barangay San Perfecto, Mr. Secretary. Hanggang ngayon po ito, nung mayor po ko at nag-congressman, nakapaglagay na tayo ng about 6 pumping station. Hanggang nung naging senador po ko, nakakuha tayo ng isa o dalawa pa. Ito po, last 3 or 4 budgets na hinihiling natin. Kaya lang po, because of political reasons, sabi kasi na mayor doon, basta galing sa aming proyekto, hindi pa papasukin. Pero Mr. Secretary, ang kawaho dito, hindi ho ako, hindi ho ikaw, hindi po yung mga sa morang nakaupo. Ang kawawa, yung mga kababayan namin. Yung pong pumping station, Mr. Chair, ilang beses namin tinabi, sabi naman ng Secretary, alam niyang kailangan, pero hindi, susulat po yung congressman namin, dati, si Ronnie Zamora, tapos ngayon yung anak po niya, may errata po. Yung pumping station, mapapalitan po ng flood mitigation structures, mapapalitan ng drainage improvement, at iba pang mga bagay na hindi makakatanggal ng baha. Mr. Chair, kaya ako po ito nilalabas. If this happens in San Juan, na yung pong dapat na proyektong makakapagtanggal ng baha, mapapalitan, pag po may nanghimasok ang distrito, it might be happening also elsewhere. Kaya hindi ho talaga mawawala ang baha. Yun lang, Mr. Secretary, sana po, ito kawawa dito, hindi naman kami. Yung mga ari-arian ng mga kababayan natin, no, sa Barangay San Perfecto, and sa ibang lugar din sa buong Pilipinas. Kung ito yung nangyayari sa amin, maaaring mangyari din sa ibang lugar na hindi natin maiayos ang pagtanggal sa baha kung hindi natin bibigyan prioridad yung pong mga malalaking proyekto tulad ng mga floodways, spillways at iba pa. Kung ito'y pagpaparti-partihan, Mr. Chair, talagang patsi-patsi po ito. Sabi ko nga kanina, yung tubig, pag po bumuhos ang ulan, hahanap po yan ng malulusutan. Kung hindi po buo, yung kanina pong mga bininggit nyo, talagang hindi po natin masosolve. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Alam mo, Senator JB, kaya hindi masolve yung problema mo sa San Juan. Ito yung, Mr. Secretary, ito yung Toktokan Interceptor Phase 3. Ito yung manggagaling sa Talayan Floodgate to San Juan River. Ang problema, yung Phase 1 at saka Phase 2, tapos na eh. Hindi kailanman magkakaroon ng kabuluhan itong Phase 1 and Phase 2 hanggang hindi mo nakukomplete yung Phase 3. Ang Phase 3 is about 300 million. So wala. Kahit nakompleto mo yung Phase 1 and Phase 2, walang mangyayari sapagkat wala yung Phase 3. Bakit ganito yung... Kaya hindi talaga mariresolve ang problema mo, Senator JB, hanggang hindi nakukomplete yung Phase 3. Bakit hindi po niyo pagtunan ng pansin? Ito pa, Mr. Secretary, meron kayong interceptor project dito sa Antipolo, na kung saan doon ako nakatira sa village namin. Kapag yung ulan talaga pa, naging 30 minutes to 1 hour, tuloy-tuloy. Nako. Hindi na ako makakalabas ng village, Mr. Secretary. Ganito yung ginawa ninyo eh. Yung project involves the interconnection of water tributaries in La Colina and Mayamot areas in the city of Antipolo. Kinukolekta yan para lamang padaanin do sa Munting Dilaw, traversing creeks in 24 villages in Cainta, Imelda Avenue, tsaka Marcos Highway. Anong klaseng, hindi ko maintindihan ang logic nitong interceptor na ito. Yun pong MacArthur Highway, malapit lang sa Marikina River. Isang medyo malaki-laking, ano tawag doon? Malaki-laking pipes ang ilagay nyo para lahat ng ulan na yon madrain natin sa Marikina River. It's only about 1 kilometer. Bakit kinakailangan lubugin na kami ng lubugin 24 villages in Cainta? Nang dahil sa interceptor project na ito ng DPWH. Ganito po lahat ang nangyayari. Mamaya na po yung sa akin, Senator Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. Secretary, commercial muna.
we had a hearing po sa classroom building. I'm sure na-monitor po ninyo. Hiningi po namin sa DPWH ang detailed unit price analysis, detailed breakdown of costs, bill of materials, standards and specifications, and the MOA between DPWH and DepEd regarding classroom construction, terms of reference, and other related DepEd and DPWH orders. Si Yusek Ayapana po yung nag-attend. May we get your commitment to submit all of these documents before our TWG, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. I think I have signed actually the transmittal of that document Okay. yesterday, Your Honor. Thank you, Mr. Secretary. Ito po yung mga tanong ko. So, magkano po sa ating NEP ang flood control po for 2026? I think it's about 243 billion. Okay. Itong 243 billion for 2026, Mr. Secretary, ito ba ay nakalapat dun sa mga areas na pinaka-flood prone? Or may makikita pa rin tayo mga proyekto na wala sa mga top areas? That amount is distributed all over the country in each legislative district. Okay. I'm afraid, Your Honor. So, Mr. Secretary, ibig sabihin, whether yung lugar ay flood prone o hindi, meron silang pang flood control project. That's probably the... Is that a wise assessment, Mr. President, considering that there are some provinces na di hamak mas flood prone kaysa sa iba? Well, what I can only say, Your Honor, is actually these are actually the local priority projects that that have been proposed per legislative district. Okay. So you're saying, Mr. President, ito yung request ng mga kongresista, no? Yes. At mga maybe mayors and governors as well, or just congressmen? Mostly, well, I don't know how the considerations from the local governments, but as far as I know, these are actually the projects that are incorporated in the allocation for each legislative district. Your Okay. Honor. Hindi kaya, Mr. Secretary, since nandito na rin po tayo, yung presidente na po mismo ang nagtawag ng investigasyon at nag-audit po tayo, hindi ho ba, we have time, we actually have a few months left, hindi ho ba mas magandang i-reallocate natin itong 243 billion base sa pinaka-flood-prone areas? Parang doon na rin man tayo papunta, no? Mr. Chairman, di ba? Doon na rin tayo papunta. Hindi ho ba, may oras pa naman na baguhin ito at i-allocate natin siya sa mga lugar na pinaka-flood-prone. Do you welcome that, Mr. Secretary? Well, yes, Your Honor, if that would be the consensus of... Okay. Ang hihingin siguro natin, Mr. Congress, Secretary, meron na tayong top areas na flood-prone. Tama po, no? By province. Yes po. Baka po gusto nyo, i-breakdown nyo po yan by municipality or by city para pwede ho nating ma-allocate yung flood control base po talaga sa pangangailangan. Would you welcome that, Mr. Yeah, Secretary? of course, Your Honor. Okay. Kasi parang para po sa akin, hindi tama na merong flood control budget ang mga lugar na walang flooding. Hindi ho ba, no? So I think that's something we can work on. The DBM Secretary is here. Maybe as one of the output, marami pong output itong investigation natin, but maybe one of the output could be a flood control budget na talagang ina-address yung flood control. Kasi sabi nga po, may mga lugar, malitang nakukuha, sila naman po yung pinaka-flooded. At may mga lugar, nakakakuha ng funding, wala naman silang flooding. Di ho ba, no? Okay, first. So we would welcome that. Maybe po, as part of this investigation, you can come up with sa tingin ninyo, ano ba dapat ang tamang flood control budget sa ating budget? No? Kasi ang sinasabi po nyo, request kasi ito wala kaming magawa. No? But the NEP, if I'm not mistaken, comes from the executive, right? And the executive, the chief executive himself is calling for an investigation and an audit. Post-audit, baka pwede po kayo mag-submit. Ito dapat ang flood control sa Pilipinas. We would welcome that, Mr. Secretary. Your Honor. Alright. Pangalawa, so meron na po tayong, sabihin na po nating mas responsive na flood control budget. Para po kasi sa akin, mahirap tanggapin. Unang-una, maraming salamat at inamin po ninyo na may ghost project. No? That in itself is already a huge admission. Pero itong ghost project po, palagay ko napakaraming tao
ang kailangan magbulag-bulagan para magkaroon ng ghost project na ganito po kalaki, no? Kasi billion-billion po ito. It is a billion peso project at hindi naman po ito nabubuo in 1 month. Gaano po katagal usually yung mga flood control project? Ilang buwan po yan o ilang taon po yan bago po mabuo? Well, Your Honor, any project for that matter that is included into the National Expenditure Program, we have 2 years actually to 2 implement. years. Yes. So kung may ghost project po kasi, ibig sabihin nun, 2 taon na nagbulag-bulagan po yung mga kasama ho natin. Ano? Kasi it's quite surprising for me. No? Nakikita ho namin sa news na may mga underspec o kulang yung, ano ba tawag doon? Sheet pile ba yun? Kulang ng haba. You know, naintindihan ko yun na pwedeng itago. Pero pag ghost ho kasi, at wala talagang ginawa, ilang tao yung kasama ho dyan para magkaroon ng ghost project na 2 taon nang nakalipas, doon lang ho natin malalaman. How many people? Is that the whole district? Is that sa head office, sa COA? Sa tingin po ninyo, sino-sino po yung mga dapat po nag-check po niyan? Pwede niyo pong banggitin? Who are the personnel who have to be involved? Kasi billion-billion po ito, tapos walang nagawa. No? Parang for me, no, ibig sabihin no, napakaraming tao yung kailangan talaga magbulag-bulagan para dito. Mr. Secretary. Well, it all starts actually doon po sa project implementing unit. At whoever is implementing the project, Your Honor, from the supervisor, the project engineer, accountant, and everybody, including the final payment. Lahat po yan. Kailangan, kung ghost to meaning wala talagang nagawa. Tama naman. Kasi actually, at the final analysis, actually, may pipirma ho kung sino yung pipirma, accountable for pipirma kung sino na nabayaran yung project na ghost project. So, tingin niyo po, Marami. Mr. Secretary, 5 tao yan? 10 tao yan? Isang buong unit ba yan? How many people need to be involved para matuloy ang isang ghost project po na ganito kalaking pera at ganito kahabang panahon ng paggawa? Well, I'm sure that many people actually will be involved in the process, Your Honor, and this is what we want to intend actually to find out in our investigations right now. Okay. So Secretary, Mr. Secretary, I'm sure the committee will welcome your report. Sabi niyo po, in 1 week's time, Yes, ma'am. meron na po tayong report kung ghost ba ito or may shortcut po ba yung mga proyektong ito. But nakakabahala po na kung may ghost project nga, at sabi nga niyo po, tingin niyo po, meron, ay napakarami po taong involved po talaga dyan, no? Mula po sa ahensya at sa labas ng ahensya.